John, ito guys, panibagong reaction video na naman tayo. At ito po, ako po si Kalsut TV, nagbabalik. So, hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At pakishare na rin po itong ating YouTube channel at itong ating videos sa mga papanood nyo. So, ito ang panibagong reaction, no? Grabe na naman to. At grabe na naman mga gimbal-gimbal na ginawa dito ng isang issue no po ito dito sa bansang Pilipinas. So ito, dito na natin papatagalin yan guys. Gusto ko kasi panoorin nyo agad at mapanood nyo agad. Ayoko na maraming masyadong mahabang intro. So guys, let's go, panoorin natin. Ilahad ng isa sa mga nabudol niya. Grabe talaga to. Talagang bagay sa yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ikaw ay isang scammer. Eto talagang pinag-uusapan at viral ngayon sa saan mang social media platform. Etong isang sikat na personalidad na nabudol ni Marcos Jr. Ano sinasabi ko na naman sa'yo. Kaya dapat talaga hindi to tinutularan si Marcos Jr. sa mga ito. Ito talagang maituturing mong taong walang utang na loob. Yung tipong pinakinabangan ka, tapos nung napakinabangan ka na, hindi ka na niya kilala. Dito ko rin napagtanto talaga lahat ng 101 million % na totoo ang mga sinabi ni Pastor Apollo Siki Buloy na pagkatapos niyang tulungan etong si Marcos Jr. Ang ginanti pa sa kanya puro kawalang yan. At alam din naman natin kung na hindi lang si Pastor kundi nandyan din po ang mga Duterte na isa sa mga tumulong sa kanya kung bakit siya nanalo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So tignan nyo anong ginawa niya, 'di ba? Tinarantado niya rin. Grabe. At ayun, bukod kay Marcos Jr., meron din pong pumalya na naman. Yung kanyang garapata na si Auntie Claire ay bistado na naman sa isang interview. Hindi po ito yung mapatungkol kay Eden. Ito po ay may sino ba to? Si isang reporter po sa ABS or sa GMA nagtanong po sa kanya tapos bandang huli wala po siyang naisagot. At itong matinding buwelta sa kanya ng sikat na at legendary anchor or reporter, tinatawag na journalist. Isa sa mga unang-unang mga journalist na iniidolo ko rin, pumalag na kaya sa kasinungalingan na ginagawa ng palasyo at ni Auntie Claire. Alam niyo speaking of Auntie Claire, tawang-tawa ko na naman nung nakaraan. Meron na naman siyang ginawang katarantaduan. Ewan ko na lang kung may naniniwala pa talaga sa'yo. Yung nakaraan nga kasi may sinabi si Auntie Claire. Sa totoo 2 beses na ho ito Una niyang sinabi may mga barangay na po daw sa Pilipinas na drug free. So etong si Eden Santos na isang anchor or journalist ng Net25 tinanong nito agad at nag-follow up question na ano po ba or meron po ba kayong mga hawak na mga pangalan ng mga barangay na itinuturing yung drug free na? So biglang sinabi ni Auntie Claire na ibibigay ko na lang mamaya. At mga ilang araw nabalitaan ho natin na tinanggal na ho sa hindi ako nagkakamali, PCSO ba? O tinanggal na po sa mga press con ni Auntie Claire etong si Eden Santos. Kasi nga laging nasusupalpal si Auntie Claire kay Eden Santos. Ngayon, eto na, naglabas na si Garapata Claire ng ebidensya. Di umano, sabi niya ebidensya na may mga barangay na talagang drug free na. So parang malaya na or wala nang mga
mga benta ng droga, ganun. Wala nang mga pusher, addict, ganun. So, kaso, na bingo na naman siya. At pinakita ni Edin Santos na yung ang pinakamalupit pa doon, di ako makapaniwala, yung nasa likod, di ba, ganyan kakapal yung papel. 3 or 4 lang na pahina ang may sulat, tapos yung nasa likod, wala na. Ang lapit nilang gumawa, no? Yung para lang masabing marami ng barangay ang drug-free sa bansang Pilipinas, sa anak ng teteng nilagyan ng mga blankong papel para masabi lang ng makapal. Hindi. So, ganyan na ganyan din yung alam niyo yung mga ganyang strategy. Nakikita, kung babalikan nyo yung panahon ng mga dilawan, ganyan na ganyan. Oo, kunwari, ang dami ng kaso, yung pala, blanco naman yung mga nasa ilalim na. Ang lupit talaga eh. No? Alam niyo yung mga ganyang gawain na talagang kuha yung dalawang mag-amo kayo. Samantalang dito muna tayo sa isang video, no? Hindi pala ito. Ito. Hindi yan. Ito. Yan. Ito. Oo, yung boomerang. Natatawa talaga ako kay Auntie Claire. Ito, kay banat ni Sir Jason sa kay Attorney Claire Castro, no? At dito meron siyang sinabi, nambobola ka, Jason, sa di masagot na tanong ni Claire sa press briefing. Yan, no? Sige, panoorin natin. Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, no? Unnecessarily probing a news source. Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 naman, 10 plus allowances. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan eh. Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Alam mo? Paano, Sir Jason, sa kung yung tanong na yun, wala naman talaga. Katulad na lang yan, halimbawa, yung kaninang sinasabi ko, yung sa mga barangay na drug-free na sinabi ni Auntie Claire. Tawag dito kung wala naman talagang ganun. So, paano niya nga naman masasagot? Bawa, gusto mo magyabang. Oo. Example lang ito. Ano yung balay silungan ba yun? Yung isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay silungan. Balay silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as nasaan yan or give me one, at least one, nambobola ka. Oo, tsaka natural nilang tanongin yun kaya nga sila nandun Kaya nga nagtataka ako, bakit parang parang ayaw ng palasyo na may additional or follow-up question yung mga reporter. Ano pang silbi, pinatawag mo sila dyan? Diba? Ano sila, robot? Para lang masabing may nakikinig sa inyo. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Tindugan, sa Tagalog, tayuan, gano'n. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be equipped Tama. with all the information relative to what you are, anong tawag nito, you are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Nagulat ako dun. Kung sinasabi po na may nilabag na protocol, hindi po ba yung dapat unang tanggalin is yung nagbabantay sa presidente? Kasi hindi naman natin nakita na sinita. Compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi. Yung mga PSG, yung mga talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong paghawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video,
Okay lang. Parang safe ay. Hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung ang reporter. Etong ano pala nito, mga banateros, etong binungad ni Admar, ito po yung dahilan ng pagtanggal ng palasyo sa isa sa mga reporter na si Eden Santos ng Net25. So ang katwiran, lumapit daw sa presidente. So protocol po yun or bawal. So totoo naman yun. May ganun po talaga. Protocol po talaga yun sa presidente. Ngayon, ang point kasi dito, wala pa tayong nakikitang video. Meron naman video. Hindi ko alam pero ayoko na rin hanapin. Ngayon, ang inaalala ko dito, kung sakali man na hindi nga hinawi ng mga PSG ni Marcos Jr., yung reporter na lumapit, kasalanan ng PSG, hindi kasalanan ng reporter yan. Kasi trabaho po ng reporter or journalist or anchor na makakuha po ng komento or report kay Pangulong Marcos Jr., 'di ba? So tama naman yung sinasabi ni Admar, dapat kung may tatanggalin kayo, tanggalin niyo muna yung PSG kasi ba't hindi niya pinagbawalan si Eden Santos? Ang iniisip ko nga dito, baka pain talaga yan. Baka pain yan kay Eden Santos para, sige, ganito gawin natin. Pag lumapit si Eden, wag niyong sitahin, wag niyong hayaan niyo siyang makalapit kay Pangulong Bongbong Marcos para matanggal na natin yan sa kada presko ni Auntie Claire. Para hindi kasi nabibisto tayo eh. Sumasakit yung utak natin yan eh. Kahit naman din siguro ang SMNI, alam ko, hindi rin nila pinapayagan na makapasok dyan eh. So, ngayon may tinanggal na naman sila, no? So, ang kutob ko rito, baka pahin to nila para lang matanggal yung reporter na yun. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung PSG. yung chief ng Presidential Security Group or in that particular case, yung pinapakita nilang video ay yung mismong AD camp, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan. Nung panahon namin, nung kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Leasing, sila Malu, sila. Anong tawag nito? Talagang malinaw. Pag sinabing lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan. Or limbawa, close door yan. Drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan na spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline, or pakiusap. Kasi more on pakiusap lang yan, Admar eh. Dahil nga, sinasabi ko na nga, ang independent media will do its darn best to get the story come hell or high water. Otherwise, kung ako ang news director, meron akong pinapakover sa'yo at hindi mo nagawa, I will fire you, I will suspend you as reporter. Kasi kinakailangan, enterprising news person ka eh. Pag sinabing enterprising, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung istorya. Yun, tama nga yun. Kung kaya nga dito papasok yung hinala na hindi kaya pain para lang talaga maidiin yan si Eden Santos. Kung hindi mo magawa yung istorya, wala kang kwentang reporter and you are not needed by the news department. So again, ulitin ko, hindi kasalanan ng newsman na kukuha siya ng istorya or Trabaho niya ang source. Pwede mo nga sigawan, Mr. President, ganito, meron akong tanong. Kailangan malaman po ng bayan kung ilang taon na kayo. Pag hindi sumagot ang presidente, pwede mo sabihin o yung news source, Mr. President, I'm asking you, how young or how old are you? No, tama naman yun. Tsaka trabaho kasi ni Eden Santos yun. Ngayon,
Oo nga, sabihin na natin may protocol. Pero dapat nasa nagbabantay or mga security ni Marcos ang may kasalanan doon. Ba't hinayaan nila makalapit si Eden Santos, di ba? Ibig sabihin talaga, pain to, naniniwala ko pain to. Talagang nakasetup na to para lang kasi alam nila na kapag binigla nilang tanggalin etong si Eden Santos doon sa mga press con ni Auntie Claire, talagang sasabunin sila ng mga netizen. So eto yung ginawa nilang dahilan. Mga ganun. And we were doing that. Kahit nga Pope John Paul II noon, ako nasikmuraan ako noon nung panahon ni Pope John Paul II, but I was able to get an up sa akin, Yung trabaho yun on the Pope because that was the assignment of the desk. So ganun yun, Admar. Oo nga po. Nakita mo ba na sa lahat na nitong mga pangyayaring ito, gusto lang talaga nilang tanggalin kasi laging nagva-viral Talaga. kung yung tanungan ng reporter na yun na tila parang nasusoplat. Marami sa comment section. Nakita natin yung mga komento ng ating mga kababayan. Nakikita mo ba na yun yung primary reason? Kasi isa pa sa mga tinatanong nila, bakit wala yung spot report, walang report, incident report, no? Ng mismong PSG talaga na nagalit. Hindi rin siya pinuntahan. Di ko alam kung sinita ba siya after noong pangyayari na yon na meron bang Ang tanong ko, may video ba? Parang wala ako napapanood May video ba na talagang lumapit si Eden? So tama naman yung sinasabi alam nyo, maniwala tayo dito kay Sir Jason Sa Kung sa todo sin legendary to. No, isa sa mga talagang tinitingalang journalist yan. So dito nga hindi nga kasalanan talaga ng reporter kasi trabaho nila 'yun. Pag hindi nila nagawa yung task or sinasabing assignment ng boss nila sa isang network, pwede silang pagalitan, pwede silang tanggalin. Yun ang utos sa kanila at yun din naman din talaga ang trabaho ng mga reporter na makakuha ng sapat na impormasyon. Diba? Katulad ko nung panahon na ako, hindi naman ako talagang may tuturing na pero salamat sa SMNI kasi isa ako sa mga angkor ng SMNI. Katulad lang yan, nakita ko si Attorney Salpanelo nasa kotse. Nahagip ko matalas mata ko Nagpaalam ako sa driver, sa security guard niya na kung pwede ko bang ma-interview si Attorney Salpanelo. So, pumayag naman. Diba? So, nung pumayag, talagang inaabot ko siya hanggang dun sa dulo. So normal yun na nandito yung na iabot mo yun sa trabaho mo nga kaya nga ako nandun sa na yun nung pangyayari na dinakip or kinidnap si Pangulong Duterte para makakuha ng sapat na balita. So hindi kasalanan ni Eden Santos yun. sa kanya report na pinadalhan ba siya ng liham na ganun kasi diretso lang ng liham yata pag ako nagkakamali sa network lang mismo. Kaya nga sabi ko nga, anong tawag dito? Ang problema ng Malacanang actually is hindi nila alam kung anong trabaho nila. Tama. No? Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from the probing, unnecessarily probing a news source? Maraming paraan Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 naman, 10 plus allowances. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Halimbawa, gusto mo magyabang, sample lang ito. Ano yung balay silungan ba yun? Yung Opo. isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now,
if you cannot answer, So totoo nga lang, dapat magpasalamat sila dun sa mga reporter kasi talagang kasi kadalasan kasi kulang no? Kulang yung mga sinasabi katulad niyan ni Auntie Claire. Meron na daw bahay silungan na naipatayo ng government. So kailangan kailangan kasi ng mga tao is kumpletong detalye. So natural na magtatanong yung reporter. Kaso walang nasagot si Auntie Claire. a simple question as, nasaan yan? Or give me one, at least one. Nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be Kumparan mo. with all the information relative to what you are, anong tawag nito, you are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Oo, tama naman yun, no? Ang galing ni Sir Jason sa. O, katulad ng nito, ito may papanood ako sa inyo ito, katulad dito. Wait lang, ito Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito is 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments. Yan pakinggan niyo yung sasabihin ni Auntie Claire ginamit daw to sa mga yung mga pinaggamitan kung bakit lumaki ang utang ng bansang Pilipinas. Pakinggan niyo. Ng infrastructure, Infrastructure. agriculture, Agriculture. Asan kaya yung mga yan, no? health, at social services. Makikita po Social services tsaka health daw. Okay. natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin. Yan, sa mga farmers daw. Yung mga farmers, garaw-galaw. Yung mga mangingisda rito, kasama din. Sa mga mangingisda po natin. Ayan. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga Utang inang yan. Kasama yung ayuda. So, ibig sabihin, Tomas, paano tataas? Ito lang paano tataas ang mga ayuda? Paano tumaas nung halos magpa 5 trillion na ang utang ng Pilipinas simula nung nahalal? Magkano na ba? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 trillion na, no? Ang utang na tinaas ng Pilipinas simula nung umupo si Marcos Jr. Utahan kung sa ayuda lang, so ibig sabihin walang kwenta yung kinahinatnan ng perang yan. Ibig sabihin, ipinangutang nyo, tumaas yung utang ng Pilipinas para lang sa pangangandidato ng mga politiko. Isan ba ginamit yung mga ayuda na yun? Di ba? Nung palapit na yung halalan, wala naman nagkaroon din. Hindi naman katulad ng COVID wala namang pandemya. Merong bagyo, meron nababaha, pero walang pandemya. So hindi mo dapat kailangan dahilan yung ayuda na yan. Tangina, dito nasukol si Attorney Claire. Ibig sabihin, yung 6 trillion na itinaas na, sabihin na natin, sige, yan. Ito, nandito, 4 trillion na itinaas ng utang ng Pilipinas, sa ayuda. Kasi kung agriculture, sa health, sa ano pa ba yung ibang mga sinabi niya, sa mangingisda, sa magsasaka, wala naman tayo nakikitang ganun. So, ang isang papaniwalaan lang natin dito, yung ayuda lang. Anak ng teteng, kung ayuda lang, napunta pala sa walang kwenta yung pera na yan. kababayan. Makikita niyo po yan. Saan? Saan namin makikita? At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 60. Konti lang konti lang.
Tagi na mo, tumaas doon ng konti. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's a, Range! Range! You want a range! Lagpas na nga 5 trillion utang range pa. supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi Yan na. po, sa unang sona ng Pangulo, if I may point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang Ay, ating no, maiulat. nakaka-stress panoorin si Auntie Claire. May panukala po sa Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito, and if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability O, yan na, sangayon na. O, Congress, galaw. Ayan na, liwanag. and transparency Wow. sa gobyerno. Wow. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Oh, galing galing. Palakpakan ng tikler ah. Natin ang pisngi ko. Oo, galing. Oh, so yan ha, narinig nyo kung saan napunta ang pagdaas na utang ng Pilipinas na ngayon ay nasa 17 trillion. Paalala lang po. Paalala lang, nung bumaba po, nung natapos po ang termino ni Pangulong Duterte, ang iniwan niya pong utang ng Pilipinas ay nasa 11 trillion po. No, hindi lang po kay Pangulong Duterte, disclaimer ha. Sa mga nagdaan pa rin po ng mga ano yun, sa mga nagdaang administrasyon pa, kay Gloria, kay Erap, kay Ninoy. Oo, so kasama yan dyan, no? So, ang nautang ni Pangulong Duterte, ano ko lang, binabalikan ko lang sa inyo para lubos nyo maunawaan, ay nasa 4 trillion po. Partida po yan, buong ano po yan ha, termino. 6 years. At partida po, meron pong ano nun, pandemya. So eto, yung 4 trillion ni Marcos Jr., una-una, partida, walang pandemya. Walang, at eto, at ang pinakamalupit, sa loob lamang po ito ng 3 years. So, kaya nga, ang sagot ng tanong nung reporter kanina, meron po ba na tawag dito sapat na panayamon masasabi? Kasi 3 years pa lang nanunungkulan si Marcos Jr. ay may 3 years pa. So etong 4 trillion na to, pwedeng maging 8 trillion yan. Ganun na grabe. Tapos dito, nasabi dito yung ayuda. Yun yung isa sa mga pinaka nakakawindang na narinig natin. Yung ayuda na yan. Kagaya na lang nito. Yung buti sana ho kung ganito sana ang kung ganito sana yung ginawa ni Marcos Jr. Kung dito sana inilaan niyang na yan. Kung dito sana inilaan niyang yung utang ng Pilipinas kaya lumaki. Away. Politiko masinuna kaya siya pagpapababa ang presyo ng bilihin. Ekonomista ng gobyerno. So panoorin natin to ha. May nakikitang dahilan lang isang ekonomista kung bakit patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano kaya ito? Ating alamin sa balita ni Sheena Torno. Ayan na. Lahat na ng pangunahing bilihin sa bansa ay tila nagtaas na ng presyo ayon sa isang ekonomista. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 1.4% ang inflation rate noong Hulyo 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation, ang mataas na gastusin sa kuryente, tubig, pabahay at langis. Pero ayon sa isang ekonomista na si Arturo Del Castillo, hindi lang ito simpleng issue ng presyo ng mga bilihin. Anya mayroong mas malalim na dahilan kung bakit nahihirapan ng pamahalaan na tugunan ito. Dagdag pa ng ekonomista, kung ikukumpara sa ibang bansa, mas mabilis silang Hindi nahihirapan, sadyang hindi lang ginagawa. Ang yaman ho ng bansang Pilipinas.
Tapos ang problema dito, nababaon pa tayo sa utang. Nababaon pa tayo sa utang. Ngayon, kung talagang ginagampanan lang sana ng Administrasyong Marcos ang kanilang tungkulin para diyan sa pagbaba ng kuryente, bill ng kuryente, bilihin, pagbaba ng presyo ng bigas, ulam, karne, kayang-kaya naman talaga nilang solusyonan. Unang-una, kaya nga 'di ba, pinagmalaki nga ni Auntie Claire kanina, kaya nga daw lumaki yung utang ng bansang Pilipinas dahil ho daw dun sa mga pagtulong nila sa mangingisda at sa mga magsasaka. Tapos nadawit pa yung ayuda. So, kayang-kayang gawin ng administrasyon, kayang-kayang gawin ng gobyerno, kaso hindi nga ginagawa.